sa kay Brother Justin, nakatanggap din po tayo ng text. Ayan, kung makikita nyo yung date ng text ay Thursday, December 17 din. Ngayon din po yan. Hindi ko lang alam kung isang tao o baka iba. Kasi marami din po tayong natanggap. Ganito rin. Sabi niya, magandang hapon po. Kailan po kayo available magpatanong ng live? Ang tanong ko po sa inyo tungkol sa talata ng Marcos 14:51-52 kung sino yung binata na tinutukoy na tumakbo ng hubot-hubad. Ikinumpara niya, sabi niya, sana mapatunayan mo sa harap namin at ni Brother Eli na mali ang ipinangangaral niya. Kaya siya po ay kaanib ng ang dating daan. Kaya naman, sa ating sagot mga kapatid at mga kaibigan, ay ipaparinig po sa inyo, kasi naitanong dito kay Brother Eli, ay gusto ko pong iparinig muna sa atin yung sagot na ito ni Brother Eli para naman ay may idea kayo. Kasi baka naman yung nagtanong sa atin, hindi niya alam na matagal nang may sagot si Brother Eli. At least, mamimili ka ngayon sa tamang sagot, kung sagot ni Brother Eli or sagot namin. So, ito po yon. Tika ha. Saan na ba yung volume nito? Okay. Volume. Meron yata. Sige lang. Dali. Okay, so ito po yun. Meron po tayong tatlong magkakaibang video dito na sagot ni Brad Eli bago ko po kami magbigay ng sagot ni Evangelist Dizon. Subukan natin kung maririnig. Meron pang isang intervening factor dyan eh. May isang binatang hubot-hubad. No? Apo. Na itong binatang hubot-hubad na ito, sumunod kay Kristo. Apo. Ha? Ngayon, ginawa nitong mga dadakip. Hinawakan ngayon itong binatang hubot-hubad. Siya ngayon ang dinakip. Apo. Alam mo nangyari? Ano po? Nakatakas, iniwanan na yung kumot, nagtatakbo na lang hubot-hubad. Ayan. At saka lang, ultimately, saka lang dinala si Kristo. Okay. Kaya marami ng pangyayaring na naganap. Yan ay natupad, para matupad ang kasulatan. Iniwan siya ng lahat. Ano? Pero alam mo bang merong hindi nag-iwan sa kanya, kapatid na Willie? Sino po? Si Pedro. Hindi naman nagsita kasi. Si Pedro, lumayo-layo lang naman na konti, pero sumunod pa rin. Yan. So, yung una niyang sagot na nakikita ho natin dito ay para matupad daw yung sinasabi niya sa talata na iniwang siya ng lahat na nagsitakas. Pero, meron namang hindi lumayo. Parang hindi rin pala natupad yung sinasabi. Meron pala namang naiwan, lumayo-layo lang ng konti si Pedro. Anyway, sagot niya yon. Wala naman tayong problema doon kasi sagot niya yon. Sa ibang pagkakataon ay ito naman po yung kanyang sagot. Naiwan ngayon itong alagad na nakahubot-hubad, na nakakumot. Nung siya ngayon ang tatakpin ng mga siya ngayon ang tatakpin, hindi si Kristo tatakpin. Siya ang hinahabol. Ang ginawa ng alagad, itong nakakumot na hubot-hubad, nakpupumiglas, iniwan yung kumot, nagtatakbo ng hubot-hubad. Sino yon? Si Marcos po yun. Si Marcos yun. Si Marcos po, si Marcos, mga kapatid, alagad. Yung sinasabi ngayon, iniwan siya ng lahat at tumakas. Sino tumakas? Mga alagad, lahat tumakas. Hindi. Si Marcos naiwan. Si Pedro, sumusunod ng palihit. Ayan. So, malinaw po dito na hindi naman pala daw lahat ng alagad tumakas. Naiwan daw at yung lalaki ng hubot-hubad ay si Marcos. Kanina ay ang medyo sumusunod ng palihim si Pedro. Pati yung hubot-hubad ay tumakas. Pero ngayon dito si Marcos, siya yung hubot-hubad. Hindi naman daw tumakas si Marcos. Yun ang dalawang sagot ni Brad Eli. Bahala na ho ka mamilang kung saan doon ang tama. Sa tingin ninyo. May pangatlo pa po. Ito pa po ang sagot niya. Yung tuloy po sa 51 at 32, sino po yung binata doon na at sinundan siya ng isang binata? Kwenta yun. Basa. At sinusundan siya ng isang binata
na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad at hinawakan nila siya. Tatapwat kanyang binitiwan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. Sino po kaya? Sino yun? Medyo may diferensya ko yun. Baka iniisip nyo ba, isa sa alagad? Kala ko si Judas. Hindi po. May diferensya po yun. Ayan. So yan po mga kapatid, mga kaibigan, doon sa nagtanong po sa ating kapatid na wala naman kayong dapat na ikasama ang loob sa atin kasi malamang pag sumagot kami, hindi nyo paniniwalaan. Kaya may choice kayo ngayon. Baka kasi hindi nyo alam na may 3 sagot si Brother Eli doon. Bahala kayong mamili doon at sigurado naman kami hindi kayo maniniwala sa aming sagot. Gusto lang naman nito subukan kung alin ang mas tama, yung kay Brad Eli o sa amin. Bagaman may preconceived idea na kayo na tama talaga si Brad Eli. Kaya nga may pahamon ka sa iyong tanong. Ngayon, binigyan kita ng 3 sagot ni Brad Eli na iba-iba. Una, lahat umalis, maliban kay Pedro, sumusunod ng pahilihim. Sumunod, ay hindi naman pala iniwan ng lahat. At yung hubot-hubad, si Marcos yun. At si Marcos ay niya alagad. Pero pagdating doon sa pangatlong video, si Raulo daw yung naiwan. May sira ang ulo nung hubot-hubad na yon, mga kapatid, mga kaibigan. So, nasa inyo ho kung saan ngayon yung inyong paniniwalaan dyan. Ngayon, kung tungkol naman po doon sa aming sagot, ito po yung aming sagot dyan, bago ko ibigay Evangelist Dison. Una, doon muna sa hubot-hubad kasi parang ang bastos kasi ng dating. Sa pag-aaral, binasa ko, tinignan ko po yung iba't ibang mga komentary. Hindi ito as in, walang saplot talaga sa katawan. Manapa ay karamihan sa writer at mga scholar ay sinasabi niyo yung damit na wala sa kanya, yung pang-itaas. Kaya nakabalabal lang po siya. Pero meron po siyang pang-ibaba. Okay? So, yun po yung mga nasa, kung na kailangan ilagay po dito, yun po yung mga chinek po natin sa sinasabi ng mga scholar. Kaya kung titingnan ho natin dito, sa Magandang Balita Biblia, sa Kapitulo 41, 14, 51 at 52, ito po ang sabi, Isang binata ang sumusunod kay Jesus na walang suot sa katawan maliban sa nakabalabal na lino. Siya ay sinunggaba ng binata, ngunit iniwan niya ang nakabalabal sa kanya at nagmamadaling tumakbo mula sa kanila na walang damit. Ayan. Yung sabing walang damit, ito yung walang pang-itaas. Ibig sabihin, kung yung titingnan yung kalagayan ng binata ay nakabalabal. Kaya yung hubo, yung nawala sa kanya, yung balabal. Yung balabal, hindi naman pati underwear ay, o yung pang-ibaba ay, tinanggal sa kanya. Para hindi naman maging malaswa naman talaga yung dating. Ano po, mga kapatid, mga kaibigan. So, yan po yung sinasabi ho dito. Ngayon, ang tungkol kung sino po yon, mga kapatid at mga kaibigan, ay sigurado po na ang sagot po natin dito ay hindi po ito isa sa mga alagad. Ayan. Bakit po? Kasi kung titingnan mo natin yung mga naunang talata, ay iniwan nga siya ng lahat at tumakas. Sabi ng verse 50, sabi dyan, At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. ayan, iniwan siya ng lahat ng alagad, tumakas, pero merong sumusunod-sunod sa kanya. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad at hinawakan nila siya. Tapos, Datapwat kanyang binitawan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. yan, yung naked na dyan na sinasabi, nawala sa kanyang balabal kasi. Ngayon, kung sino po yan, mga kapatid, ang sabi po ng record ni Marcos, isang binata, isang naroon, tumitingin-tingin. Pero sa mga alagad, karamihan sa mga scholar, sinabi, walang naiwan talaga sa mga alagad. Lahat, iniwanan po siya. At itong binata na ito ay hindi pinangalanan. Hindi tayo pwedeng magbigay ng pangalan, mga kapatid. Gusto ko rin naman sana ng pangalanan, pero sinangguni ko muna yung mga scholar, ito ibang mga komentary na mapagkakatiwalaan, pero wala ho talagang nagbigay ng pangalan. Ayan, wala po. At hindi rin tayo talaga pwedeng magbigay ng pangalan kung sino iyang kabataan na naiwan ang hubot-hubad. Pero sigurado din ho ako, hindi ho totoong may sira ang ulo niyan. Makikita po natin na meron nga, nagpakita pa nga siya ng interest doon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang sagot po natin, kapag silensyo ang Bible at hindi pinangalanan,
Huwag natin pangalanan mga kapatid at hindi po tayo naniniwala na si Marcos yan, mga taga-subaybay. Unang-una, si Marcos yung sumulat niyan na nitong aklat na ito at imposibleng siya yung tinutukoy niya diyan, mga kapatid, mga kaibigan. May nakita ko kayong amigo rong gustong sabihin na Evangelist Dizon? Maganda at sinaysay mo yan, Brother Johnson, at maunawaan ng mga tao kung pasensya na po kaya nating personal with Brother Eli, pero gusto ko lang pong maintindihan nyo na si Brother Eli po talaga, urong sulong po talaga ang kanyang mga katuruan. Pupuntahan ko po ito, sampulan ko lang po kayo na po. Pagkakaharap niya Katoliko, lalo tigit revolt ng pag-uusapan, sabi niya, nandyan, ipinag-uutos ng Diyos, huwag yung rebulto at larawan. Sisigaw-sigaw pa siya. Pero kung ang Adventist naman ang kausap niya, sabihin naman niya, wala nang 10 utos, wala na yan. So mayroon siyang tulak kabig. Tapos may nagtanong sa kanya tungkol sa pag-aasawa. Sabi niya, banal ang pag-aasawa. Pero sa kabilang video naman, kahit hindi daw sila mag-asawa, basta nagkaintindihan lang, pwede daw mag-live-in tulad ni Maria at Joseph. Mga bagay na kung i-check po ninyo mga kapatid ay malaking kamalian. Tulad kanina, sabi niya, ito daw hindi nang iwan sa kanya, ito daw taong ito ay si Pedro. Pagdating naman doon sa isa niyang video, si Marcos. Tapos ikatlo niyang video, nakalagay naman doon na ay may sira ito. Isipin niyo po ang tatlong bagay ito. Kung reliable person speaker ba ang taong ito. Kaya nga, hindi ko mapaniwalaan na sinabi ng isang komentaryo or either inutusan niya lang yun, the most reliable person daw at saka yung mas Sensible. authentic kung magsalita, ha? Sensible preacher daw eh. O sensible The preacher most- o sensible, sense with sense. Ah. Preacher ay si Soriano. Anong pagiging sensible niya dito? Walang sensibility ang taong ito. Una, si Pedro. Ikalawa, si Marcos. Ikatlo, si Raulo. Ito pang sabi niya, hindi raw iniwanan ni Pedro ang Panginoong Hesus. Kung basahin po ninyo sa medyo itaas lang ng kunti ng talata, ang sabi po ay, iniwan siya ng lahat at tumakas sila. Pwede bang mabasa, Brother Johnson? At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Sabi niya, wala daw, nang iwan ng iba, si Pedro daw, hindi nang iwan. Saan mo mabasa ang lahat na naiwan pa si Pedro? Lahat nga nagsitakas eh. Noong ang Panginoon dinakip na at dinala na doon sa Sanhedrin, abay, sumunod. Ang sabi nga, afar off, malayo-layo, pero nakikita. Paano mo masabing hindi tumakas si Pedro? Well, in fact, si Pedro ay kasama doon sa sinabihan ng Panginoon si Kristo na pagka sinaktan ng shepherd, magkalat ang tupa. At ang sabi, iiwanan ninyo ako. Ano naman sabi ni Pedro? Sabi ni Pedro, Panginoon, mamatay man ako, hindi ko kayo iwanan. Nagkuros din yung ibang mga alagad na nakinig. Ganon din kami, Panginoon. Binalikan ng Panginoon itong si Pedro. Pedro, bago tumilaok ang manok sa ikatlo, 3 bisis mo na akong pinagkaila. Hindi mangyari, Panginoon. To make the long story short, nung sinunggaban ng Panginoon, nagtakasan ang bawat isa. Isang patunay pa po dyan, sa aklat ng mga gawa, na nagsara pa sila ng pinto sa sobrang takot. Si Pedro, lumayas din. Alangan namang magiging bulaan ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, bago sila nagsitakas, sinulat na po yan. At pagdating sa bagong tipan, natupad nga. Si Pedro, nung nagsitakas sila, sumunod din siya kay Kristo na hindi nagpakilala. Paano natin sabing hindi nagpakilala? Anong sabi ng babae? Ikaw din naman ay isa sa kanila. Taga Galilea ka. Hindi ko kilala ang taong yan. Tapos sinabi ikalawa, ikatlo, katotohanan, hindi ko kilala ang taong yan. Malayo-layo na nga siya, buhat sa pagkatakas, pumunta nga, pero malayo, ipinagkaila pa. Tapos, ang sabi ni Mr. Soriano, na hindi daw sa iniwanan ni Pedro. Well, galing sa kanyang bibig yun. Sumunod na lang po tayo kung anong sinabi ng talata. Paano mo masabing sensible preacher yan? Na kung sundan mo ang kanyang sinasabi, iba-iba ang kanyang version. Again, mga kapatid, siguro panahon na ng mga membro ng dating dan. Alam ko po, marami sa inyong mga tao na mga sincere seekers of truth. At nakakapansin na rin sa sinasabi ni Mr. Soriano. Sana po maging daan nito. Now,
tama ang sinabi ni Brother Johnson. Walang pangalan. Hindi natin dapat pangalanan ang walang pangalan. Si Mr. Soriano nagpangalan. Tatlo ang kanyang sinabi. Si Pedro daw yun, si Marcos daw yun. Sinigaw pa niya kanina. Si Marcos po! Ayun, pangatlo, si Raulo na pala. Wala daw bait. Kung ito na lang din ang maging taong sensible person, mabuti pang walang sensible person, wag lang magdagdag-dagdag ng mga di naman tama. Halimbawa po, massage step lang na panalita. Tulad ng, wala naman sa Biblia ang December 25. Magandang itapik din po yan. Gumawa ang tao. Diba? Yung tatlong mga mago, yun pong sinabi ng Biblia, 3 wise men. Pinangalanan na lang po nilang Melchor, Baltasar at Gaspar. Well, nasa sa kanila yan kung pangalanan. Pero hindi po matuwid na walang pangalan, lalagyan mo ng pangalan para lang lalabas na ikaw magaling at marunong, hindi alam ng iba, ay dinagdagan mo nga ng pangalan, mali-mali naman. Brother Johnson, naalala mo ba yung awit ni Asin bang awit ng Asin ba ito o ni Max Sulban? Sabi niya, may mga taong pa-English pa, mali naman, wag na lang. Kung magsasalita ka naman at bigyan mo ng pangalan, di naman tama, wag na lang. Bakit po? Kaya iya. Anong resulta nun? Kwintong barbero, kwintong kotsero. In short, walang katotohanan, not reliable person, not even sensible person, not even close to that. Mga kaibigan, dito po natin makita ang buong katotohanan. So dito, malinaw po yan, pinaliwanag ni Brother Johnson. Kanya po itong tiningnan ng mga sources na kung pwede, wala nga pong ipinangalan ang mga bihasa at mga Bible scholar, mga Bible commentary at iba pa, sino tayong pwedeng maglagay. Ngayon, kung meron kayong alam, abay magpasalamat po kami kung mapangalanan ninyo para po ating pag-aralan sama-sama. Kaya lang, huwag tayong maglagay-lagay ng pangalan para lang makagawa ng kwento at mukhang matalino, pero hindi naman, ito po ay napakadelikado. Bakit? Bawat salitang lumalabas sa ating mga bibig, ito may tama o hindi, lalo tigit kung di tama, haharapin mo sa Panginoon yan at pananagutan mo. Brother Johnson. Ayan, so thank you po mga kapatid, mga kaibigan. Salamat Evangelist Dison. Ayan mga kapatid, mga kaibigan, pong sasama ang loob po ninyo, no? Kasi alam naman natin na yung mga kaanim ni Brad Eli hindi naman naniniwala sa ating mga sinasabi rito. At least, baka hindi po ninyo naririnig yung video na yon na mayroong iba-iba siyang mga sagot. Wala naman kasing problema kung papangalanan or bibigyan niya ng pangalan. Kaya nga ipinakita ko lang sa kanya. At sa buong Biblia ay wala pong pangalan. At siguro, kung ibang mga commentaries, hindi ko naman nabasa lahat, baka meron din pinangalanan. Wala rin naman tayong problema doon. Ang punto ko lang kung bakit namin sinabi itong mga bagay nito, actually wala itong kinalaman sa kaligtasan, wala rin naman itong lalim na maidudulot sa atin, kundi gusto lang malaman po yung sino yon at ng hubot-hubad na yon, ay yun pang binigay po namin sa inyong choices. Kung sakali, mayroong magpapangalan, wala tayong problema kasi walang sinabi kung sino yun Kapag may nagbigay ng pangalan, hindi natin pwedeng sabihin, mali yan. Ngayon, ang nakita lang po natin doon sa magkakaibang sagot ni Brad Eli ay paiba-iba. Merong may sira ang ulo, meron si Marcos. Kung ako tatanungin nyo talaga, ayoko magbigay ng pangalan kasi hindi tayo sigurado. Dahil unang-una ay walang pinangalan ang author nitong aklat ng Marcos na ito.